Manang Belen, ba't di niyo pa inaasikaso ang mga gamit ko? Malilate na ako sa school. Reklamo ni Ayumi habang nakabusangot na lumabas sa kwarto niya. Hindi naman magkanda ugagang lumapit ang matandang katulong. Pasensya na iha, marami kasi akong ginagawa. Dahilan ni Manang Belen sabay punas ng pawi sa kanyang noo. Kasalanan ko pa, alam mo namang pumapasok ako diba, kaya sana. Nabitin ang sasabihin ni Ayumi nang biglang sumulpot ang kanyang ina. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Ako nagsabi kay Manang Belen na huwag asikasuhin ang mga gamit mo. Entrada ng ina nito at napairap sa kawalan si Ayumi. Kaya mo ng sarili mo, malaki ka na at dapat matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Dagdag na sermon ng kanyang ina. Trabaho naman niya yun. Bakit kailangan ako pang gumawa kung may katulong naman kayong kinuha? Pabalang na sagot ni Ayumi at tamad na pumunta sa kusina. Sinundan naman siya ng kanyang ina. Trabaho ni Manang Belen ang maglinis ng bahay. Hindi niya trabahong pagsilbihan ka dahil sa katamaran mo. Ang tanda-tanda mo na, Ayumi. Muling umikot ang mga mata ni Ayumi na parabang walang ganang pakinggan ang sermon ng kanyang ina. Diba, sabi ko sa'yo, ikaw ang mag-asikaso ng gamit mo. Huwag mo iasa lahat kay Manang Belen. Nangalumbaba si Ayumi at labas-pasok lamang sa kanyang tenga ang mga sinasabi ng kanyang ina. Buti na lang at hindi ko pinaalam sa'yo na wala akong pasok ngayon. Dagdag pa ng ina nito. Eh di sana nagtrabaho na lang kayo. Mas masaya pang wala kayo dito. Padabog na tumayo ang dalaga at tinalikuran ng ina. Nakasalubong pa ni Ayumi si Manang Belen at inirapan niya pang matanda. May epal kasi? Pasiring na wika ni Ayumi sa matanda bago ito nilagpasan. Muling bumalik ang dalaga sa kwarto niya at narinig niya pang nagsalita ang ina pero hindi niya na ito pinansin. Kainis? I hate my life! Naiiritang wika nito sa sarili at pinukol ng masamang tingin ng pintuan na parabang nandun ang mga taong kinaiinisan nito. Ayumi, parang wala ka sa mood. Tanong ng kaibigan ni Ayumi pagpasok niya sa school. Bumuga ng hangin si Ayumi at umirap. Si mama kasi, pinagalitan na naman ako. Reklamo pa ng dalaga. Natawa naman ang kanyang kaibigan. Siguro, sinagot mo na naman ang mama mo. Alam mo naman, ayaw na ayaw ni tita na sinasagot mo siya. Hindi ko siya sinagot, nagalit siya dahil kay Manang Belen. Kumuha pa sila ng katulong kung hindi rin pala aasikasuhin ng matandang yun ang gamit ko. Hindi mapigilan ni Aming matawa habang pailing-iling ang kanyang ulo na nakikinig sa kaibigan. Gusto lang siguro nila tita na matuto ka, maging independent ka. Hindi naman sa lahat ng oras kailangan idulot sa ating lahat ng kailangan natin, diba? Pangangaral sa kanya ni Ami. Alam mo, magsama nga kayo ni mama, dyan ka na nga, kairita. Tinawag pa ni Ami si Ayumi pero hindi na siya nilingon nito. Siguradong na bad trip din sa kanya ang dalaga dahil sa mga sinasabi niya. Napabuntong hininga na lang si Ami sapagkat habang tumatagal, mas lalong lumalala ang ugaling ng kanyang kaibigan. Ayumi, ito na pala yung pinapagawa mong project. Ngumiti ng malapad si Ayumi nang iaabot ng kanyang kaklase ang pinapagawa nito. Pero agad ding nawala nang muling magsalita ang kaklase niya. Pero hindi ko kasi nagawa yung assignment mo gahol na kasi ako sa oras. Napataas ang isang kilay ni Ayumi at bored na tumingin sa kaklase niya. Binayaran kita tapos hindi mo gagawin, di sana inuna mo yung akin. Pero kapag tinapos ko yung sayo, ako naman ang hindi makakatapos ng project at assignments. Problema mo na yun, hindi ko na yung problema. Ang trabaho mo gawin ang schoolworks ko dahil binabayaran kita. Giit pa ni Ayumi. Pwede ko namang ibalik yung kalahati. Iaabot na sana ng kaklase ni Ayumi ang pera, pero tinapik ni Ayumi ang kamay nito. Anong gagawin ko dyan sa barya na yan? Madami akong pera at kaya ko pa yung doblehin. Ang kailangan ko, yung assignment ko. Itutulak na sana ni Ayumi ang kaklase, subalit agad na pumagit na si Ami. Ayumi, tama na nga yan. Masyado ka nang nakakasakit. Hindi porket hindi nagawa ang gusto mo, maghihimuto ka na dyan na parang bata. Sermon ni Ami sa kaibigan. Peking tumawa si Ayumi at bumuntong hininga. Ano bang pake mo? Masyado kang pakialamera? Hindi ako sa nangingialam. Gusto lang kitang itama. Saka hindi rin naman tamang sa iba mo ipapagawang schoolworks mo. Hindi porke may pambayad ka. Hahayaan mo na lang na iba ang gagawa ng dapat mong gawin. Paliwanag pa ni Ami. Sa itong gusto ko pwede ka rin namang magpagawa sa iba. Masyado ka ng inggitera. Nagsisisi ako naging kaibigan kita. Sumbat ni Ayumi bago tinalikuran ng kaibigang si Ami. Pagkagaling sa school, kinatok siya ni Manang Belen.
Iha, hindi ka pa kumakain. Maghapon ka lang nakatago dyan sa kwarto mo. Paalala ng matandang kasambahay sa kanya. Dalhan mo na lang ako ng pagkain, tinatamad akong lumabas. Dikta nito sa matanda. Pero kasi sabi ng mama mo, ikaw raw ang gumawa ng dapat mong... No! Bakit ako? That's your job, right? Katulong ka, servant, maid, at ang trabaho mo, sundin ang mga sinasabi ng amo mo. Pangangatwira ni Ayumi. At wala rin naman sila mama, kaya wala rin sila magagawa kung uutusan kita. Hindi rin naman nila malalaman, di ba? Litanya pa ni Ayumi. Or else, malalaman lang nila kung magsusumbong ka. Medyo sip-sip ka pa naman. Dagdag pa nito. Pilit na lang umiti si Manang Belen sa kaharap niya kahit ang totoo. Nasasaktan siya sa mga sinasabi nito. Sa ilang taon niya kasing paninilbihan sa pamilya ni Ayumi, kay Ayumi lang talaga siya nahihirapan. Pasensya ka na talaga, Nanay Belen, hindi ko po napalaki ng maayos ang anak ko. Paghingi ng paumanhin ng ina ni Ayumi. Ngumiti naman si Manang Belen sa mag-asawa. O, wala po kayong kasalanan. Siguro bilang isang magulang, responsibilidad rin natin bigyan ng pansin ang mga anak natin. Saad ni Manang Belen. Lumabas naman si Ayumi sa kwarto niya. Nakita niyang may mga dalang gamit na ang matanda habang kausap ang mga magulang nito. Ayumi! Tawag ng kanyang ama. Bakit? Paalis na si Manang Belen. Baka may gusto kang sabihin. Maotoridad na sabi ng kanyang ama. Nauumay namang tumingin ang dalaga sa matanda. Ano ba dapat kong sabihin? Bye-bye. Ingat ka. Kung aalis siya, edi umalis siya. Hindi ko naman hawak ang paa niya eh. Pangiinsulto ni Ayumi. Ngunit hindi na nakapagsalita si Ayumi nung lumapit sa kanyang ama at agad na lumapat sa pisngi niya ang mga palad nito. Bastos kang bata ka. Hindi ka marunong rumispeto sa matanda sa'yo. Kung ito ang isusukli mo sa pagod namin ng mama mo, sana hindi ka na lang namin pinalaki. Panggigigil na sabi ng ama nito. Roman, tama na. Pag-awat ng ina ni Ayumi. Nagtiimbagang ang dalaga at pinipigilang tumulo ang luha. Padabog siyang umalis sa harap ng mga magulang. Hanggat hindi ka tumitino, dito ka muna sa probinsya. Saad ng kanyang ama. Pinadyak naman ni Ayumi ang kanyang mga paa. Hindi niya kasi alam na dito siya dadalhin ng magulang. Ano? Ayoko dito. Please naman ma. Sasama ako pa uwi sa inyo. Pagmamakaawa ng dalaga sa magulang. Hindi ka uuwi ng bahay hanggang sa wala kang natututunan sa buhay. Muling wika ng kanyang ama. Hindi mapigilan ni Ayumi na pumatak ang luha. Iiwan niyo ako dito? Simula bata ako, lagi na lang ako mag-isa. Tapos ngayon, iiwan niyo ako dahil sa ugali ko? Hindi makapaniwala ang tanong ng dalaga sa mga magulang. Kita niya naman ang lungkot sa mukha ng kanyang ina. Anak, ginagawa namin to para sa'yo. Paliwanag ni Georgina at peki namang tumawa ang dalaga. Iritang inalis ang luha sa pisngi. Para sa akin? Baka para sa inyo. Lagi niyong sinasabi na para sa akin ang ginagawa niyo pero hindi naman talaga yun ang totoo. Sumbat ni Ayumi sa kanyang mga magulang. Anak naman, umalis kayo kung aalis kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Giit ng dalaga kasabay ng pagpatak ng mga luha. Pagkaalis ng mga magulang ni Ayumi, mas pinili na lang niyang hindi ito harapin. Kahit ilang beses siyang kausapin ng ina, mas ginusto niyang magmatigas. Masama kasi ang loob niya sa kanyang mga magulang dahil sa pag-iwan sa kanya. Kung alam niya lang na iiwan siya ng kanyang mga magulang sa probinsya, mas pinili niya na lang sanang hindi sumama sa mga ito. Ayumi, nandyan ka na pala. Kanino pa kita hinahanap? Sabi ng tita niya, ang kapatid ng kanyang papa. Tamad na tumayo si Ayumi sa inuupuan. Bakit? Wala sa mood na tanong nito. Bumuntong hininga ang tita niya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam ba't iniwan ka dito ng mga magulang mo, pero ayoko sa lahat ng tatamad-tamad dito sa bukid. Saad ng kanyang tita. Bakit? Ano bang gagawin ko? Pabalang na tanong nito. Tutulong ka sa amin sa bukid, sagot ng tita niya. Kumunot naman ang noon ni Ayumi na para bang hindi niya nagustuhan ang mga sinabi nito. No way, hindi ako tutulong. Hindi nga ako kumikilo sa bahay tapos dito patutulungin niyo ako sa bukid. Ayoko nga. Pagtutol ni Ayumi. Peke namang ngumiti ang tita nito at masama siyang tinitigan. Tama nga ang narinig ko, masama nga ang ugali mo. Kung sa inyo buhay prinsesa ka, pues dito hindi. Hindi ko kukonsintihin ang ugali mong baluktot. Tinitigan pa siya ng mabuti ng kanyang tita bago ito magpatuloy sa pagsasalita.
Sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa gusto ko. Tagaktak ang pawis ni Ayumi habang walang ganang pinipitas ang mga kamatis. Ilang beses pa itong bumuntong hininga dahil sa pagod at init. Hindi ka matatapos sa isang tudling kung babagalan mo. May iwan kang mag-isa dyan. Saad ng tita nito na nakakunot pa ang noo. Iritang binaba ni Ayumi ang timbang pinaglalagyan niya ng kamatis. Pagod na ako, gusto ko nang magpahinga. Reklamo ng dalaga. Magpapahinga ka lang sa dulo kapag tinapos mo ang tudling na ito. Saka isa pa, mamaya pang oras ng pahinga. Walang sasalubong sa'yo dyan para tulungan ka. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang pakupad-kupad. Mahabang litanya ng kanyang tita bago siya tinalikuran. Walang nagawa si Ayumi kundi bilisan ang pamimitas dahil ang iba niyang kasamahan, wala na. Pagkarating niya sa dulo, narinig niya pa ang tawanan ng ibang namimitas. Naku Mercy, itong anak mong dalaga. Napakabait at masunurin. Maswerte ka dahil may anak kang katulad niya. Papuri ng isang babae sa anak ng tita ni Ayumi. Napairap naman si Ayumi sa sinabi ng mga ito patungkol sa kanyang pinsan. Ayumi, tapos ka na pala. Inom ka muna oh. Alok ng pinsan ni Ayumi na si Sasha. Tiningnan niya muna ang kamay ng pinsan niya na may putik at halong gamot galing sa kamatis habang may hawak na baso. Hindi ako nauuhaw. Sambit ni Ayumi kahit ang totoo, kanina pa nanunuyo ang lalamunan niya dahil sa sobrang init. Kapag hindi ka uminom, tiyak akong pagpasok mo ulit sa panibagong tudling, mas lalo kang mauuhaw, kaya uminom ka na. Pangungumbinsin ng kanyang pinsan pero umirap lang siya. Hindi ako umiinom sa baso ng iba, mamaya may sakit bang huling uminom niyan? Saad ni Ayumi bago tinalikuran ng pinsan. Hayaan mo na siya, Sasha. Kung ayaw niyang uminom, kasalanan niya yon. Siya rin naman ang mahihirapan mamaya, lalo na kapag tumirik ang araw. Singit ng kanyang tita Mercy. Hinayaan na lang ni Sasha ang kanyang pinsan. Kahit gusto niya itong tulungan, hindi niya rin magawa dahil siguradong mapapagalitan lang siya ng kanyang ina. Ang gusto kasi ng ina ni Sasha, matuto si Ayumi sa buhay. Nay, mukhang hindi talaga sanay sa bukid si Ayumi. Saad ni Sasha habang tinutulungan ng kanyang ina. Napatigil naman si Mercy sa kanyang ginagawa at tiningnan ng anak. Kailangan niyang masanay dito sa atin. Hindi siya pwedeng ibibi na lang. Saad naman ni Mercy. Rinig na rinig yun ni Ayumi. Hindi siya matututo kung puro reklamo. Dagdag pa nito. Hindi mapigilang bumaba ang tingin ni Ayumi sa lupa habang naririnig ang sinasabi ng kanyang tita. Gusto niyang patunayan sa mga ito na may alam rin naman siya sa buhay. Ayumi! Napatigil sa paglalabas si Ayumi nang biglang sumulpot ang pinsan niyang si Sasha. Kunot noo naman niyang tiningnan ito. Oh, ano na naman yon? Walang gana niyang tanong. Gusto mo tulungan kita sa paglalaba? Alok ng pinsan niya. Inirapan niya lang ito. Kaya ko na to, doon ka na lang. Pananaboy niya kay Sasha pero ngumiti lang ang pinsan. Walang masama humingi ng tulong sa iba lalo na kapag nahihirapan ka o hindi mo alam ang gagawin mo. Sabi pa ng kanyang pinsan. Sasabihin lang ng mama mo ang tamad-tamad ko, kaya wag ka nang tumulong. Sabi pa ni Ayumi. Hindi pagiging tamad ang paghingi ng tulong. Saka isa pa, parang hindi ka sanay maglaba eh. Napataas naman ang kilay ni Ayumi. At paano mo naman nasabi, Aber? Hindi pinagsasama ang dikulay sa puti. Dapat inuuna mo ang puti bago yung dikulay. Nakahawak sa babang sabi ni Sasha. Kapag pinagsama mo kasi yan, pwede mamantsahan ng puti or magkaroon ng kulay lalo kung kumukupas ang damit sa tubig. Pahayag pa ni Sasha na nagpatahimik kay Ayumi. Ganun ba? Sige, umalis ka na dito, ako nang bahala. Utal na sabi ni Ayumi. Tumayo na si Sasha at bago siya umalis, pinagmasdan niya muna si Ayumi, abalang pinagsama-sama ang mga puting damit nito. Sa bawat araw, maraming natututunan si Ayumi. Ikaw ang magsasaing? Tanong ni Sasha kay Ayumi na nakakunot ang noo, nakaharap sa mga kahoy na panggatong. Oo, ako pinagluluto ni Tita Mercy. Walang ganang sagot ni Ayumi habang iniisip kung paano niya sisindihan ang mga kahoy. Gusto mo ng tulong? Alok ni Sasha. Napairap naman si Ayumi. Wait, ibababa ko lang tong mga gulay na uulamin natin. Tiningnan ni Ayumi ang pinsan niyang pumunta sa lamesa para doon ibaba ang mga sitaw at kalabasa na dala nito. Tuturuan kita paano magpalingas ng apoy sa madaling paraan. Masayang dagdag ni Sasha at pinanood niya naman ng pinsan. Tuwang-tuwa si Ayumi nang makita niyang unti-unti nang lumilingas ang mga kahoy. Wow, ganun lang pala yon. Wala sa sariling saad ni Ayumi na parang bata. Palihim namang napangiti si Sasha.
May bigas ka na bang natakal? Tanong ulit ni Sasha. Umiling naman si Ayumi. Wala pa. Tuturuan din kita paano magsaing para kapag ikaw nang inutusan ni nanay, alam mo nang gagawin mo. Sambit ni Sasha. Taimtim na tinitigan ni Ayumi ang pinsan kung gaano kadami ang tubig at ilang beses itong huhugasan. Pagtapos ni Sasha, humarap ulit siya kay Ayumi. Matagal mo na ba yung ginagawa? Oo, ako kasi ang panganay. Kaya kahit sa totoo lang, medyo tamad din ako. Wala akong magagawa kundi gawin na lang yung lahat ng kailangan dito sa bahay. Alam mo na ayoko kasing mapalo ni nanay. Masakit kaya yun? Nakabusangot na wika ni Sasha. Natawa naman si Ayumi. Pero maswerte ka kasi lagi mong kasama ang mga magulang mo. Ako kasi, ang lagi ko lang kasama yung mga kinukuhang kasambahin nila mama at papa. Malungkot na sabi ni Ayumi. Para sa akin maswerte ka rin. Kasi ikaw, hindi mo na kailangan magbanat ng buto para makuha ang gusto mo. Hindi katulad namin, isang kahig at isang tuka. Kung hindi kami kikilos, edi nga kami. Mamamatay kami sa gutom. Mahigit isang buwan na si Ayumi kila Sasha. At sa loob ng maikling panahon na yon, marami na siyang natutunan sa buhay. Sa bawat araw na pananatili niya sa bahay ng tiyahin, kung gaano kahirap ang buhay ng mga ito, parang sinasampal siya ng realidad kung gaano siya kapasaway na anak. Wala pa rin ba tayong sahod? Hindi pa rin natin makukuha? Tanong ni Ayumi sa pinsan. Pilit nang umiti si Sasha. Mamaya pa daw eh. Medyo mataray kasi yung asawa ni Kuya Pedring. Hindi natin doon makukuha yung sahod. Paliwanag pa ni Sasha. Bumusangot naman ang mukha ni Ayumi at parang hindi tanggap ang paliwanag ng kanyang pinsan. Pero pinaghirapan natin yung perang yon. Ang hirap kaya mamitas ng kamatis tapos ang bigat-bigat pa ng timbang binubuhat natin. Reklamo ni Ayumi. Hindi maiwasang matawa ni Sasha sa pinsan. Grabe, makaprotesta ka naman. Walang kaarte-arteng umupo si Ayumi sa damuhan. Hindi naman sa nagpaprotesta ako. Pambili kasi natin ng pagkain yun. Nakangusong sagot ni Ayumi. Muling napangiti si Sasha sa kanyang pinsan. Ibang-iba na kasi ang ugali nito. Hindi tulad nung unang dating ng dalaga sa kanila. Ngayon, pinapahalagahan na ni Ayumi ang bawat bagay. Talagang sa loob ng maikling panahon, may natutunan sa buhay ang dalaga. Gusto mo na bang bumalik sa Manila? Doon kasi, hindi mo na kailangang magtrabaho para maghanap ng makakain. Wala sa sariling tanong ni Sasha sa pinsan niya. Umupo siya sa tabi nito. Tumingin naman sa langit si Ayumi, nakatuon ang madudumi nitong kamay sa damuhan at nilalanghap ang sariwang hangin sa bukid. Habang nandito ako parang nasasanay na ako sa buhay dito. Maagang gigising tapos pupunta sa bukid para magtrabaho. Sa bahay kasi maghapon lang ako nakahiga doon. Lahat ng gusto ko makukuha ko ng isang iglap na walang kahirap-hirap. Pero dito, tinignan ni Ayumi ang kanyang pinsan. Natutunan kong hindi mo makukuha ang gusto mo kapag hindi mo pinaghirapan. Kung tutunganga ka lang maghapon, walang mangyayari sa'yo, mamamatay ka lang sa gutom. Hindi maiwasan ni Ayumi ang makonsensya at mainis sa dati niyang ugali. Lagi niyang pinapahirapan ang mga taong nasa paligid niya. Naalala niya tuloy si Manang Belen, ang matanda na lagi niyang minamaltrato. Sa tingin mo ba, kaya pa rin akong patawarin ng mga taong nagawan ko ng pagkakamali? Tanong ni Ayumi. Alam mo Ayumi, may iba't ibang paraan ng paghingi ng tawad. Panimula ni Sasha. Yung iba, humihingi ng tawad pero labag sa loob nila. May humihingi naman ng tawad kasi no choice sila. Pero may iba namang humihingi ng tawad dahil may realization na naganap sa kanilang buhay. Saka ang paghingi ng tawad, hindi laging bibigang ginagamit kundi ang puso. Kaya kung gusto mong humingi ng sorry, gawin mo. Huwag mong hayaang kainin ka ng pride mo. O huwag mo hayaang sa bandang huli ka pa magsisi. Mahabang paliwanag ni Sasha sa kanya. Ngumiti si Ayumi sa pinsan. Si Sasha kasi ang nagtiis sa ugali niya para tulungan at turuan siya sa mga bagay na hindi niya alam. Kaya malaki ang pasasalamat ng dalaga dahil meron siyang pinsan na katulad ni Sasha na kaya siyang pagpasensyahan sa maraming bagay. Ayumi! Napahinto sa pamimitas ng kamatis si Ayumi nang tawagin siya ng kanyang tita. Bakit po Tita Mercy? Nakangiting tanong ni Ayumi. Nandyan ang mga magulang mo, sinusundo ka na. Tugon ng tita nito at nagkatinginan si Sasha at Ayumi. Po? Gulat na sambit ng dalaga. Natawa naman ang mga matatandang kasama ni na Ayumi sa pamimitas ng kamatis.
Mukhang wala na yatang balak umuwi ang pamangkin mo, Mercy. Nakasanayan na yata ditong tumira sa bukid. Biro pa ng isang matandang babae. Mabilis namang naglakad si Ayumi para puntahan ang kanyang mga magulang. Hindi na ito nag-abalang palitan ng damit niya. Ma! Pa! Tawag niya sa mga ito at nilingon naman siya. Kanina pa po ba kayo nandito? Usisa ni Ayumi nang makalapit sa mga ito. Napatingin ang mag-asawa sa itsura ng kanilang anak. Ibang-iba na ito nung huli nilang iniwan si Ayumi. Nakaramdam ng awa ang kanyang ina. Anak, namiss kita. Namiss ka namin. Madamdaming sabi ni Georgina at agad na niyakap ang anak. Ngumiti naman si Ayumi at niyakap din ang ina. Namiss ko rin po kayo, ma. Sorry kung hindi ko kayo pinansin nung umalis kayo. Paghingi niya ng tawad sa mga ito. Wala yun, anak. Gusto mo na bang umuwi? Tanong ng kanyang ama. Humiwalay si Ayumi sa pagkakayakap kay Georgina. Mabilis na tumango si Ayumi. Opo, Papa. Pero kailan ulit ako dadalaw dito kay Tita Mercy? Kung kailan mo gusto, walang problema sa amin ng mama mo. Tugon ng kanyang ama at mabilis na lumingon si Ayumi kay Sasha. Sasha, narinig mo yon? Babalik ulit ako dito. Masayang sambit ng dalaga. Nagpaalam ng pamilya ni Ayumi kila Sasha. Niyakapan ni Ayumi ang mga pinsan, pati na rin si Mercy. Tita Mercy, salamat po sa lahat. Pagpapasalamat ni Ayumi. Ginulo naman ni Mercy ang buhok niya. Wala yon, magpakabait ka ha. Masaya akong natuto ka sa lahat. Baunin mo ang mga natutunan mo dito sa pag-uwi mo sa Maynila. Pangaral pa ng kanyang tita. Pagka-uwi ni Ayumi sa bahay nila, agad niyang nakita si Manang Belen. Manang Belen? Bulalas ni Ayumi at napatigil sa paglilinis ang matanda. Anak, pinabalik namin si Manang Belen dahil... Hindi na natapos ng ina ni Ayumi ang pagpapaliwanag nang agad na lumapit ang dalaga sa matanda at niyakap ito ng mahigpit. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Ayumi. Iha, may problema ba? Naguguluhang tanong ni Manang Belen. Hindi kasi ito ang inaasahan niyang mangyayari sa pagbabalik ni Ayumi. Kumalas sa pagkakayakap si Ayumi at malungkot itong umiti habang nakatungo ang ulo. Patawad po sa lahat ng nagawa ko. Naging masama po ako sa inyo. Naging pasaway at minaltrato ko po kayo. Patawarin niyo po ako sa pagkakamali ko. Paghingi ng tawad ni Ayumi. Ngumiti naman si Manang Belen. Iha, lahat ng tao nagkakamali. Pero ang mahalaga, natuto tayo sa pagkakamali natin. Huwag ka nang malungkot. Masaya kong natuto ka sa maikling panahong nawala ka. Masayang sambit ng matanda at niyakap pabalik si Ayumi. Hindi maiwasang matuwa ng kanyang mga magulang dahil sa malaking pagbabago ng ugali ng kanilang anak. Tiningnan naman ni Ayumi ang mga magulang at ngumiti ito sa kanila. Papa, Mama, promise po babawi ako sa lahat ng pagkakamali ko noon. Hindi na po ako magiging pasaway na anak. Susundin ko na po kayo sa lahat ng gusto nyo at gagawin ko lahat para tumayo ako sa sariling mga paa. Hindi na rin po ako magiging palautos. Saad ni Ayumi. Baka mailang kami sa pagiging mabait mo, anak. Biro ng ama nito. Bumusangot naman ang dalaga. Tapos na ang bakasyon at muli nang bumalik sa school si Ayumi, pero napahinto siya sa paglalakad nang makasalubong niya ang matalik na kaibigang si Ami. Ami! Tawag nito sa kaibigan. Lalagpasan na sana siya ni Ami pero maagap niya itong hinawakan sa braso. Pwede ba tayong mag-usap? Pagsusumamo ng dalaga sa kaibigan. Bumuntong hininga naman si Ami at tumango na lang. Sige. Walang ganang sagot nito. Ngumiti naman si Ayumi. Kasalukuyang nasa likod sila ng building ng senior high school habang nakaupo sa bench sa ilalim ng puno. Para saan bang pag-uusapan natin? Pagbabasag ni Ami sa katahimikan. Huminga ng malalim si Ayumi at hindi niya alam paano niya sisimulan ng sasabihin. Alam kong galit ka pa sa akin o baka ayaw mo na ako maging kaibigan. Pero gusto ko humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Huwag kang mag-alala, hihintayin ko yung araw na mapapatawad mo na ako. Napairap naman si Ami at binatukan siya. Aray, masakit yun ah. Irit ang reklamo ni Ayumi habang hinihimas ang kanyang ulo. Ang drama mo kasi, saka isa pa kahit hindi ko humihingi ng tawad, papatawarin pa din kita. Kasi, best friends tayo. Saad ni Ami at niyakap ang kaibigan. Sobrang laking pasasalamat ni Ayumi dahil maraming taong nasa paligid niya ang mababait sa kanya.
Nagsisisi tuloy siya bakit hindi niya yun nakita agad. Bakit mas pinili niyang abusuhin ang kabaitan ng mga taong yon. Gayunpaman, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede niya pa ring ayusin ang mga bagay na sinira niya. Gagawin niya ang lahat para maging mabuting tao. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang taong hindi natututo, sila yung mga taong walang balak magbago. Nasa tao pa rin ang magiging desisyon kung aayusin ba nila ang kanilang buhay. Wala ring masamang humingi ng tawad sa mga taong naagrabyado mo. Hindi yun nakakaapak ng pagkatao. Higit sa lahat, hindi porket kayang ibigay ng ating mga magulang ang lahat ng gusto natin ay may karapatan na tayong maging abusado. Dapat matuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Para kung magiging magulang tayo, yun din ang ituturo natin sa ating magiging mga anak. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.